Naku, hindi ko talaga maintindihan kung paano naging dahilan ang kolonyalismo sa pagpunlad ng ating wika. Pareho tayo. Ang dami kasing nangyayari sa kasaysayan. Paano kung gamitin natin ang time portal upang bumalik sa nakaraan? Tara! Ang nakaraan. Panimula. Kung walang kolonyalismo, pareho kaya ang wikang Pilipino ngayon? Isang mapagpalang araw sa ating mga mag-aaral. Handa na ba kayong maglakbay sa ating kasaysayan? Ngayon, aalamin natin kung paano naging sanhi ang kolonyalismo sa pagbabago at pag-unlad ng ating wika. Ang ating mga impormasyon ay nakabatay sa mga opisyal na sanggunian mula sa Commission sa Wikang Filipino, National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and Arts, Official Gazette at Lawfilm. Ang sanhi. Ano nga ba ang sanhi? Ang kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay panakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang bansa upang maimpluwensyahan ang pamahalaan, kultura, relihiyon at maging wika nito. Sa Pilipinas, sinakop tayo ng mga Espanyol ng 333 taon at sinundan ng mga Amerikano. Dahil dito, nagsimula ang lalaking pagbabago sa ating wika. Museo ng Kasaysayan. Maligayang pagdating sa Museo ng Kasaysayan. Narito ang unang bahagi ng ating paglalakbay, ang panahon ng mga Espanyol. Noong 1565 taong, lumating ang mga Espanyol at dinala nila ang kanilang relihiyon, kultura at wika. Dahil dito, maraming salitang Espanyol ang naging bahagi ng ating vocabulary. Hindi lang silid, naging pamilyar din ang word. Hindi lang orasan, karaniwan lang ginagamit ang relos. Hindi lang paaralan, naririnig din natin ang eskwela. Anong oras na ba? Tingnan mo ang relos. Alam niyo bang ang salitang relos ay nagaling sa wikang Espanyol? Pagkatapos ng mga Espanyol, dumating naman ang mga Amerikan. Noong 1878, Pinakilala nila ang sistemang pampubliko, edukasyon, gamit ang wikang Ingles. dahil dito, nadagdagan pa ang ating vocabulary. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang computer, internet, proyekto, at cellphone. Ipinapakita nito na patuloy na naapektuhan ang ating wika habang umuunlad ang panahon. Ang bunga. Ngayon naman, ano ang naging bunga ng kolonyalismo sa ating wika? Unang bunga, mas dumami ang bumabalaryo ng wikang Pilipino dahil sa mga salitang hirap mula sa Espanyol at Ingles. Tawang bunga, nagbago ang sistema ng ating pagsusulat. Mula sa baybayin, unti-unti natin ginagamit ang alpabetong Romano na ginagamit na rin hanggang ngayon. Ikatlong bunga. Mas napaunlad ang wikang Filipino dahil ginagamit ito sa edukasyon, pamahalaan, at kalakalan.
Hindi natapos ang pag-unlad ng ating wika sa panahon ng pananakop. Noong 1936 na taon, itinatag ang surian ng wikang pambansa sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang 184. Sa ngigibong 1937 taon, nilabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 134. Nagsakda ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Sang libo, 1991 taon, itinatag ang komisyon. Ng Batas Republika bilang 7,104 na paulayin at pangalagaan ang wikang Pilipino at iba pang sa tutubong wika. Ebolusyon ng wikang pambansa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang paglalakbay ng ating wika. Habang lumilipas ang panahon, patuloy itong umuunlad. Noong 1937 taon, pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134. Pagkaraan ng ilang taon, noong 1950, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa at naging Pilipino upang ipakita na ito ay wikang para sa lahat ng Pilipino. At noong 1987, ayon sa Saligang Batas ng 1987, naging opisyal na pangalan ng ating pambansang wika ang Filipino. Tagalog naging Pilipino, naging Filipino. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong imuunlad kasabay ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakinlanlan bilang mga Pilipino. sa paglalakbay, natuklasan natin ang mga sanhi ng malaking pagbabago sa ating wika ay ang kolonyalismo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Muli, kami sina Giselle Lexus. At hat